What made you come here? Nagtatakang usisa ni Celeste sa kaibigang si Wendy. You weren't in the office. My devoted and workaholic friend is not in the office today. Unusual. Wala naman akong alam na dahilan kung bakit hindi ka papasok today. Ano na naman ang problema? Usisa naman ni Wendy sa kanya. Para naman maiba, sagot ni Celeste puno ng dudang tinitigan siya ni Wendy. Fine, hindi ako agad nakatulog kagabi kaya tinanghali ako ng gising, pagtatapat niya. Dahil ba sa asawa mo at sa rum or other woman niya? Celeste rolled her eyes. Sabi ko na nga ba, Wendy sighed. Sino nga kaya ang babaeng yun? Ano, hindi pa ba sinasabi sa'yo ni Inigo? He won't tell me dahil baka raw sugurin ko. Wendy laughed. Yeah, mukha kang ang manunugod ng kabit. Excuse me, wika nga ni Celeste sa mataas na tono, hindi yun kabit ni Inigo. Iyon lang ang iniisip ng mga tao. Do you think ibabalandra siya ng ganoon ni Inigo kung kabit niya iyong babae? Hindi ba siya dapat itago? Ano siya proud? Nagkibit balikat si Wendy. But looking at you, Celeste, I know you feel something. I see you're threatened. You wish I will never be threatened by anyone, matigas niyang wika. Sigurado ka ba? Mapang-uyam na wika ni Wendy? You know what, Wendy, kailangan mo nang umalis dahil baka makalimutang kaibigan kita at unahin pa kitang sugurin kaysa sa sinasabi ninyong kabit ni Inigo, wika ni Celeste. Relax, kakampi mo ako, masyado kang hot, bakit hindi na lang tayo lumabas para mabawasan naman ang stress mo? The last time na niyaya kita, tinanggihan mo ako. I'd rather sleep all day, matamlay na sagot ni Celeste. Baka naman nabobor na sa iyo ang asawa mo kaya naghahanap na ng aliw sa iba, galaw-galaw. Celeste, baka mamaya o bukas paggising mo, nasa ibang bisig na ang asawa mo. Tila may kinalabit na switch si Wendy sa katawan ni Celeste. She felt anxious, if it was the right term. Kaya niya bang makita ko sa bisig ng ibang babae? Bakit pakiramdam niya para siyang mamamatay? May gagawin ka ba mamaya? Tanong ni Inigo kay Regina. Wala, you know, I am always free for you, tugon ni Regina. Basta pagdating talaga kay Inigo, walang preno ang kanyang bibig sa pagsasabi ng kanyang saloobin, maliban na lamang sa pagtatapat ng tunay niyang nararamdaman. How she wishes na ganoon kadaling sabihin yun, para naman makalaya siya sa kanyang sarili. Let's go out, sabi ni Inigo, may pag-uusapan tayo. Marami pang plano, oo. Callie just smiled, she's game for everything, basta para kay Inigo. Inigo asked her to wait for him after office hours, hindi niya maitangging excited siya. Girl, musta na? Gosh, nasa iisang workplace lang tayo, pero madalang lang tayong magkita, wika ni Chris Elda. Okay lang naman ako, tugon ni Regina. Ikaw, heto, namimiss ang best friend ko, this past few days, para kang signal sa bukid, mahirap matagpuan, wika ni Chris Elda. Hindi ko na alam ang nangyayari sa'yo, siguro naman, alam mo na ang latest chika. Hindi umimik si Regina, syempre alam mo na, kalat na yata sa buong bansa na may dini-date si Sir Inigo. Hay nako, ani Regina, grabe talaga ang mga tao ngayon, akala mo maraming time, pati buhay ni Inigo pilit sinisilip, ang sabi ni Inigo, dinner lang naman yun, at client lang yung babae. Kumunat ang noo ni Chris Elda. Wait, Aniya, ulitin mo nga ang sinabi mo. Client lang yun, dinner lang yun, wika naman ni Regina. Hindi yan, yung pagtawag mo sa mismong pangalan ng boss natin, hindi mo na siya tinatawag na boss, mapanuring tinitigan nito ang kaibigan. Napalunok si Regina, she slipped right there, abot langit ang kaba niya. What's going on, girl, kailan mo pa hindi ina-address ng sir si Sir Inigo, tanong ni Chris Elda. Regina stands frozen, paano ba siya makakalusot? Pakiramdam niya ay may bam-aras sa kanyang lalamunan, in-acknowledge niya na kasi akong kaibigan, siya na mismo ang nagsabi sa akin na huwag ko na siyang tawaging sir. Oh, really? Pero bakit pinagpapawisan ka? Bakit kabado ka? Umamin ka nga Regina, ikaw ba yung kasama ni Sir Inigo sa dyaryo? What made you think that? Ani Regina, tingnan mo ako at ang babae sa picture, do we look the same? Basura lang ako kumpara sa babae na kasama ni Inigo. Hindi mo ba alam ang salitang makeover, Regina, uso yon, wika ni Chris Elda, natural ka ng maganda at sexy, kaunting ayos lang sa'yo, bongga ka na, kung ako sa iyo, hindi ka magsisinungaling sa akin, kasi kapag nalaman kong ikaw nga yung babae ni Sir Inigo, itatakwil talaga kita. Ilang saglit silang nagtagisan ng paningin, hindi ako yun, wika ni Regina pagkaraan. Pexman, ani Chris Elda, matapos man ang friendship natin.
Regina just stared at her, marami pa akong gagawin, anang dalaga at saka tumalikod na at bumalik sa trabaho. Nagsalubong ang kilay ni Chris Elda, nagdududa talaga siya sa kaibigan, nararamdaman niyang may itinatago ito sa kanya, at kung ano man iyon, malalaman niya sa lalong madaling panahon. Sabay na tayo, let's go clubang, miss na kitang kasama, yaya niya sa kaibigan pagkatapos ng office hours. Marami pa kasi akong gagawin, tugon ni Regina. Medyo mag-overnight nga ako ngayon, may changes sa schedule ng meetings na i-finalize ngayong gabi. Chris Elda sighed, okay, pero, next time, sumama ka na kundi magtatampo na talaga ako. Sasama na ako, promise, I'll make time, tugon ni Regina. Nauna na si Chris Elda, ang totoo ay hinihintay lang ni Regina si Inigo kagaya ng napag-usapan nila. After 15 minutes ay lumabas na ng office nito si Inigo, he smiled at her, I'm sorry, pinaghintay ba kita, wika niya kay Regina. Hindi, okay lang, may ginawa rin naman ako habang hinihintay ka, tugon ng dalaga. Nagugutom ka ba? Anong gusto mong hapunan? Masuyong tanong ni Inigo. Anything, lumabas sila ng building at naglakad patungo sa car park. Kitang-kita ni Chris Elda na inaalalayan ni Inigo ang kanyang kaibigang papasok ng kotse nito, malakas ang kutob niyang may namamagitan sa dalawa. Hindi siya makapaniwalang nagsinungaling sa kanya ang kaibigan, hindi niya alam kung paano ito haharapin kinabukasan o kung kakausapin pa ba niya ito, umiiling siyang umalis na rin doon. Dinala ni Inigo si Regina sa isang restaurant, he made sure na mabubusog si Regina, you wanna watch a movie after we eat, usisa niya sa dalaga. Aham, tikim ni Regina, I thought may pag-uusapan tayong plano. Kung gusto mo lang manood ng sine, wika ni Inigo, ngunit mayroon akong isang mas mahusay na ideya. Nagsalubong ang kilay ni Regina, they bought some popcorn and drinks, Inigo drove until they arrived at his favorite spot, iyon ang spot kung saan sila uminom ni Ezekiel noon. Mas maganda ang view rito kaysa manood ng movie, wika ni Regina, magkatabi silang nakasandal sa hood ng kotse, tinatanaw nila ang malawak at mabituing langit pati na ang nagniningning na syudad sa baba. Regina, are you not afraid? Tanong ni Inigo sa dalaga. Saan, ani Regina, sa mangyayari, malapit nang malaman ng lahat ang tungkol sa ating dalawa, hindi ka ba natatakot? Natatakot? Oo, hindi naman yun mawawala, pero kagaya ng sabi ko sa iyo, kakayanin ko, alam ko ang pinasok ko, alam ko ang mga consequences na mangyayari, haharapin ko ang lahat ng yun. Tumango si Inigo, Regina, kailangan nating gumawa ng isa pang bagay para masil ang gawaing ito. Muli, we should make love, tugon ni Inigo, kaagad kumabog ang puso ng dalaga, pakiramdam niya ay kakapusin siya ng hininga sa narinig. Make love, halos mautal niyang wika, kunyari lang naman, mabilis na tugon ni Inigo. Nakahinga ng maluwag si Regina, ngunit may malaking parte sa kanyang puso na nakaramdam ng pagkadismaya, kunyari lang na naman. We will make a setup where Celeste will catch us in the act while we're making love, don't worry, walang mangyayari sa atin, I assure you. Tumango-tango si Regina, bakit kailangan laging pagkukunwari? I know it's hard, pero ito na ang pinakamahirap na gagawin natin, pagkatapos nito, okay na, dugtong pa ni Inigo. Okay na, napaawang ang mga labi ni Regina, kung ipagpipilitan pa rin ni Celeste ang hiwalayan, okay ka na, pagkatapos nito, malaya ka na. Palalabasin na lang natin na hindi rin tayo nagtagal. Gagawa ako ng paraan para ibangon ang pangalan at reputasyon mo, tutuparin ko ang pangako ko sa iyong poprotektahan kita anuman ang mangyari. Regina gulp, napakurap siya ng makailang beses sapagkat pakiramdam niya ay maiiyak na siya sa sakit na nararamdaman. Sige, aniya habang ginagawa ang lahat upang hindi bumagsak ang mga luhang nag-aambang pam-attack game ako riyan, kailan ba, at saan tayo magme-make love? Sasabihan na lang kita, tugon ni Inigo, get yourself ready. I'm ready, tugon ng dalaga, handa ako sa lahat, maliban sa oras na kailangan nating itigil ang lahat ng ito. Lumapit si Inigo sa kanya, hinaplos niya ang mukha niya. Here we go again, Regina, it's play pretend time, it's practice time, so you better be good, wika niya sa sarili. Thank you for everything, Regina, ano ang gagawin ko kung wala ka? Regina just smiled, at least may silbi siya sa taong mahal niya, kahit hindi siya nito makita bilang isang babaeng pwede nitong mahalin. Ilang segundo siyang huminto sa paghinga habang palapit ng palapit ang mukha ni Inigo sa mukha niya, naririnig niya ang heartbeat, parang lalabas na sa kanyang dibdib ang puso niya.
Ang tanga mo naman, wika ng isip niya sa kanyang puso, masaya ka pa, alam mo namang hindi totoo. She can smell his breath and his cologne, heaven at its finest, bakit ba siya na in love sa isang lalaking may asawa na, sa lalaking alam niyang never susuklian ang pagmamahal niya. In another blink of her eyes, naramdaman niya ang paglalapat ng kanilang mga lobby, she just closed her eyes. Alam niyang nalalabi na lang ang mga oras na makakasama niya si Inigo bilang si Inigo at hindi bilang boss niya, nalalabi na lang ang oras na mararamdaman niyang espesyal siya rito. When his lips started moving, pakiramdam ni Regina ay nahuhulog na naman siya sa isang malalim na panaginip na kung maaari nga lang ay hindi na matapos pa. She felt Inigo's palm cup her nape, dahil doon ay naging mas mariin ang paghalik nito. This is torture, Inigo, you're a psycho, how could you do this to me, kung alam mo lang na nasasaktan ako sa ginagawa mo. Nasasaktan, ngunit hindi rin niya masukat ang ligayang nararamdaman sa bawat halik at haplos nito. Kaya handa siyang maranasan ng paulit-ulit ang sakit kapalit ng sandaling ligaya. Tumugon siya sa halik nito, sa impyerno, kung ang tadhana ang nagbigay sa akin ng pagkakataong ito na hawakan, at halikan ang nag-iisang lalaking mahal ko, sasalamin ko ang sandaling iyon, kaya't kapag dumating ang oras na ang lahat ng ito ay dapat na matapos, at least may mga alaala akong dapat itago. Ito ay nagiging masyadong malalim, dahan-daang inilayo ni Inigo ang sarili kay Regina. May kung ano sa labi nito na ayaw nitong tumigil sa paghalik sa kanya, bakit niya pa siya hinahalikan? Ano ba talaga ang ginagawa niya? Why does he wanna do more than kissing her? This is crazy, wika ng kanyang isip, you're taking bentahe sa kanya, hindi mo dapat gawin ito, hindi na ito bahagi ng plano. Nakaramdam siya ng awkwardness na napasubo siya ng popcorn pagkatapos gusto niyang bugbugin ang dibdib niya, dahil parang nakainom siya ng 1 litrong kape sa bilis ng pintig ng kanyang puso, ngayon lang niya ulit naramdaman iyon sa tagal ng panahon, napatingin siyang muli sa malayo, he didn't speak, umurong na yata ang kanyang dila. Regina forced a smile, did Inigo regret kissing her? O baka naman na turn off na ito sa kanya dahil nagpapaubaya lamang siya. Good kisser ba ako? Tanong niya kay Inigo, pakapalan na ito ng mukha, pero gusto niyang basagin ang katahimikan, hindi niya gusto na hindi umiimik si Inigo. Napatingin sa kanya si Inigo, ngunit hindi nagtagal ay nagbabari nito ng tingin at muling tumingin sa malayo. Why can't you look straight into her eyes anymore? Inigo, kastigo ni Inigo sa kanyang sarili, what is happening? But he can't look into her eyes, dahil dadaos-dos lamang ang kanyang mga mata patungo sa mga labi nito. Baka hindi na naman niya mapigil ang halikan nito, hindi pwedeng gawin yan palagi. Yes, you are, tugon niya sa dalaga nang hindi pa ulit tumitingin dito, you improved a lot from the last time that we kissed. Regina nodded, kailan ba tayo kukunan ng picture habang nagkikiss ng photographer na kinuha mo, aniya? Parang binuhusan ng malamig na tubig si Inigo sa narinig. Ayaw na ba ni Regina ang ginagawa nila? Ayaw ba ni Regina ng halik niya? Habang iniisip niya yon, pakiramdam niya ay kinukurot ang kanyang puso, bakit siya nalulungkot? Gusto mo na bang itigil ang ginagawa natin? Usisa niya sa dalaga, he knows that can't hide the sadness in his eyes, kaya mabilis niyang binabawi ang paningin sa dalaga. Ha, wika ni Regina, wala naman akong sinasabing ganon, aniya, baka lang kailangan, di ba, para mas maniwala si Ma'am Celeste. Tumango si Inigo, don't worry, Regina, malapit na itong matapos lahat, he looked at her and smiled. Si Regina naman ang nalungkot, she doesn't want it to end, kahit pagkukunwari lang habang buhay ay okay lang sa kanya, masaya na siya roon, itinuturing niyang tunay ang lahat. It's getting late, ihahatid na kita sa inyo, wika pa ni Inigo, pumasok na sila sa kotse at hanggang sa makarating sila sa bahay ni na Regina ay tahimik lamang sila. Salamat, wika ni Regina, mag-iingat ka pa uwi. Tumango lang si Inigo at saka umalis na, hindi niya alam kung bakit, pero ayaw niyang manatili ng matagal sa tabi ni Regina ng gabing iyon, maybe he's afraid that he baka magkamali. Wala siya sa sarili habang nagmamaneho, ang isip niya ay naiwan kay Regina. Antong hininga siya, ano ba talaga ang nangyayari sa kanya? Ang hindi alam ni Regina ay mayroon talagang kumuha ng larawan kanina habang magkasama sila ni Inigo. Kinontak ni Inigo ang photographer niya na puntahan sila sa lugar na yon. Ngunit wala sa plano niya ang halikan si Regina, there was this urge inside him that pulled his feet closer to her, there was this unexplainable force that made him kiss her. Mukhang maselan si Regina,
Nakikita niya ang isang babae na nangangailangan ng kanyang proteksyon, nakikita niya ang isang babaeng kusang nagpapasakop sa kanya. At walang katangiang ganon si Celeste, malayong malayo ang agwat ni Regina at Celeste sa isa't isa, dulo sa dulo, hindi niya hinanapan si Celeste ng mga katangiang ito dahil mahal niya ito, ngunit hindi niya maiwasang hilingin ngayon na sana ay katulad ito ni Regina. With Regina, he feels his worth as a man, with her, he feels like a man. Saan ka na naman nagpunta, galit na wika ni Celeste pagkarating ni Inigo sa kanilang bahay. Anong oras na naman, kasama mo na naman ba yung babae sa dyaryo, nag-dinner na naman ba kayo? I'm tired, I don't wanna talk, tanging tugon ni Inigo, patakbo itong pumanaog at hindi na nilingon pa ang asawa. Parang pinagsakluban ng langit ang pakiramdam ni Celeste, iyon pala ang pakiramdam ng ma-ignore. Inigo is ignoring her, he never did that to her in their whole married life. Ngayon lang at hindi niya ito matatanggap. That used to be her line, I'm tired, at ngayon, sa bibig na ito ni Inigo nanggaling, masakit pala. Nagmamadali siyang nagpunta sa kanyang kwarto at nagbihis, wala siyang pakialam kahit ayaw ni Inigo na lumabas siya ng bahay sa oras na yon, wala rin siyang balak na magpaalam, labis siyang naiinis, kailangan niyang ihinga ang nararamdaman. Ma'am Celeste, gabi na, wika ni Aling Purita nang makasalubong niya ito sa dulo ng hagdan. I know, it's obvious naman, tugon niya, huwag na huwag mong sasabihin kay Inigo na umalis ako, kundi mawawalan ka ng trabaho, I don't care kung gaano ka nakatagal dito, amo mo rin ako, hindi lang si Inigo, kaya dapat lang nasundin mo rin ako. Hindi na nakatugon si Aling Purita, hinayaan niya na lang na makaalis si Celeste. Hanggang ngayon, hindi niya pa rin alam kung ano ang nangyayari, katulad ng lahat, nakita niya na rin ang larawan ni Inigo kasama ang isang babaeng hindi pa nakikilala, ngunit hindi siya naniniwalang papatol sa ibang babae ang kanyang Sir Inigo. Imposible, way a surprise, did you miss me? Nakangiting wika ni Arjo, nang pagbukas niya ng main door ng kanyang condo unit, ay bumungad si Celeste, he was about to kiss her lips ngunit umiwas ito. May beer ka ba? Wika ni Celeste, wine, kunot ang noong wika ni Arjo, wala, how about whiskey? That would do, tugon ni Celeste, kumuha siya ng sigarilyo sa kanyang bag, sinindihan iyon at humithit. I thought you already stopped smoking, wika ni Arjo pagkabalik nito mula sa pagkuha ng alak at shot glass. Ang mga lumang gawi ay hindi madaling mamatay, nagpunta ka lang ba rito para uminom at magsigarilyo, ano ba ang problema mo? Nakatitig lang sa kanya si Celeste, si Inigo ba, he said in between gritted teeth. Hindi umimik si Celeste, Celeste, mahal mo ba ang asawa mo? What the hell is that question? She raised her voice, stressed ako, Arjo, huwag ka nang dumagdag. Huwag ka nang umuwi sa inyo, wika ni Arjo sa mas kalmado ng boses, dito ka na lang, hiwalay na naman kayo, papel na lang naman ang nagkokonekta sa inyo. Nagbibiro ka ba? Hasik ni Celeste, you know I can't do that, sa mata ng mga tao at ng Diyos, kasal pa rin kami. Arjo chuckled, iba na nga ang tono mo ngayon, Celeste, nararamdaman kong may nag-iba na. What are you talking about? Kunyari ay patay mali siyang wika ni Celeste. You know what you're talking about, don't you what you're talking about? Dati naman wala kang pakialam kung kasal pa kayo, you always find time to be with me. Madalas nga ayaw mo nang umuwi kapag magkasama tayo, ni minsan, hindi mo nabanggit sa akin na mahalaga ang kasal ninyo. Ngayon lang, he paused, mahal mo na si Inigo, tama ba ako? His heart is pounding, he had to ask that question kahit na ayaw niyang marinig ang sagot. Tumayo si Celeste at naiinis na pinatay ang Cindy sa kanyang sigarilyo. Kinuha niya ang bag, nagpunta ako rito para mabawasan ang stress ko. Dadagdagan mo lang pala, she headed to the door, hindi na siya pinigilan ni Arjo. Ginugol ni Arjo ang natitirang bahagi ng kanyang gabi sa pag-inom ng whiskey. Inigo can't sleep, hindi niya maiwasang isipin si Regina, he tossed and turned na parang ginigisa sa higaan. With Regina, everything feels new to him, estranghero ang lahat ng pakiramdam, aaminin niyang sa bawat paglapat ng kanilang mga balat, nakakaramdam siya ng kakatuwang kuryente na dumadaloy sa buong sistema niya, tuwing naglalapat ang kanilang mga labi. Ayaw na niyang huminto, he really wanna do more than just kissing her, and he knows that it's wrong, he can't be.